Mainit na pinag-uusapan ng MPBL Playoffs ilang araw na. Ito ay nag-viral hindi dahil sa mga highlights, kundi dahil sa isang suntok. Arwin Santos, suspended indefinitely at may 100,000 multa matapos tamaan sa mukha si Tonton Bringas sa Game 2 ng Basilan versus Gensan. Pero ngayon, lumalabas ang mga bagong footage na nagpapakita na may naunang provocation daw bago ang insidente. So, tanong ng lahat, sino ba talaga ang may sala at patas ba ang naging parusa? Ang mainit na eksena ay nangyari sa fourth quarter, 8 minuto pa ang natitira sa orasan. Habang nag-aagawa ng post position ay nagkakaroon ng pisikalan, tulakan, sikuhan at mga trash talk na classic play of emotions. Pero sa isang sequence makikita sa bagong angle ng camera, tila unang tinamaan ni Bringas si Arwin sa tagiliran bago ito nag-react ng suntok pabalik. At ang resulta, disqualifying foul, ejection at kalaunan ay indefinite suspension plus 100k fine mula sa MPBL. Bilang isang fan ng basketball ay titignan natin ng patas ang insidente. May dalawang layer yan. Una, oo, mali pa rin ang ginawa ni Arwin. Physical sport ang basketball pero may hangganan yan. At bilang isang veterano dapat siya ang unang kumontrol ng emosyon. Pero sa pangalawa, hindi rin natin pwedeng ipagsawalang bahala yung provocation. Kasi kung totoo nga na may mga naunang chip shots o dirty plays, ibig sabihin, hindi na manage ng maayos ng referees ang intensity. At doon pumapasok ang issue ng officiating. Kasi nga naman, hindi rin naman talaga mag-iinit si Arwin kung walang provocation na naganap o nahadlangan ito bago humantong sa ganong sitwasyon. Ngayon ay tignan naman natin ang anggulo sa side ng referee. Ang trabaho nila sa mga ganitong klase ng laban, hindi lang naman talaga ang magtawag ng foul o ng mga violations, kundi magbasa rin ng emosyon at mag-prevent ng escalation. Kung nakita nila na umiinit ang laban, dapat may early warnings, naniniwala ako dyan. May technical fouls o kahit saglit na paghiwalay ng mga players para lumamig. Kasi minsan ang mga ganitong insidente, hindi bigla. Paunti-unti itong lumalakas hanggang sa sumabog. So kung may mga lapses ang officiating, kailangan ding aminin nyo ng liga para matuto. Ngayon, dito na pumapasok ang debate. Dapat bang maparusahan din si Tonton Bringas? Kasi kung base sa mga lumalabas na footages na siya ang unang nag-initiate ng contact, abay oo, dapat meron ding accountability sa side niya. Hindi ibig sabihin na dahil siya ang sinuntok at may sugat, automatic siyang inosente. Kasi kung may provocation o dirty play bago ang incident, kahit minor sanction lang, dapat may disciplinary action din. Hindi para ipantay sa ginawa ni Arwin, kundi para ipakita ng MPBL na fair at objective sila sa parehong panig. Dahil kung one-sided ang parusa, malamang mawawala ang kredibilidad ng liga sa mga fans. Sa ngayon, si Arwin ay suspended indefinitely at ang Basilan Star Horse ay humihiling ng re-examination ng parusa. Sabi pa nila gusto nilang masama sa review ang behavior ni Bringas at maging ang officiating ng game. Sa kabilang banda, naninindigan naman ng MPBL na walang lugar sa liga para sa ganitong mga asal. Parehong may punto. Kaya crucial na maging transparent ang magiging desisyon dito ng liga. Ngayon, ikaw, ano sa tingin mo? Fair ba ang indefinite suspension kay Arwin? O dapat bang may disciplinary action din para kay Bringas dahil sa naunang provocation nito? At sa huli, makakatulong kaya ito para maging mas consistent ang officiating sa MPBL? Comment mo sa baba. Gusto naming marinig ang take mo. And we'll keep watching how the Arwin Bringas saga shapes the MPBL's integrity.